Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 15 to 21 of February 2026. Maraming salamat muna kay Sir Ronald Balbuena. Sir Ronald Balbuena, maraming salamat po sa iyong thanks donation. WZ 7 letter T, Ronald Balbuena, WZ Azazira, 7 letter T, sa iyong thanks donation. At syempre sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok ko dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Aries. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwede lumabas. Hindi yung negative. It's a warning para magkaroon kayo na idea ng mga bagay o sitwasyon na need change of decision, maiwasan, o maaaring makatulong sa inyo. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, hindi po itong channel na ito ang para sa iyo. Okay. Okay, tingnan muna natin, no, Aris. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na you are more on focusing to yourself or sa meron ka sa ngayon. Sa trabaho mo, sa business mo man yan, or into your stability. Nagiging aware ka naman sa sarili mo, hindi mo pa rin naman napapabayaan yung sarili mo kahit paano, no? Nandito ka din sa sitwasyon na may mga bagay na pinipilit mong balansahin, no? Pinipilit mong maging okay. Nandito rin yung sitwasyon na nagkakaroon ng beginning or may mga bagong simula na nagaganap o nangyari sa buhay mo this time. You follow your heart in a good way naman kasi you know the fact kung ano yung bagay na tututukan mo. Kumbaga nandun ka sa point na pag ito, halimbawa trabaho, relasyon, ito. Nandun ka sa point na yun, no? Sa nakita ko, you giving your effort, your hard work, and you are more on focusing to be stable. Hando yung mga bagay na meron ka mga minamaster, pinapractice, you give your hard work, o hando yung mga bagay na skills na you want to develop, maaaring nandun ka sa point na you're doing your passion. Nandun yung mga bagay din na nagkakaroon ka ng mga idea, or sa iba dito is may mga project, bagong trabaho man yan, no? Sa iba sa inyo, nagkakaroon din ng mga bagong kakilala, or nandun yung point na mga tao na nagbibigay ng pagmahal, or may tao na nagbibigay, or ikaw ito or siya, nagbibigay ng love and support pagdating sa iyo. Nandun din iba either sa joy and collaboration, may mga gathering situation, may mga sitwasyon na nakapagpapa-excite sa iyo. Pero, kung baga nandun yung point na nagkakaroon ka man ng kasiyahan, or nandun yung saya na nararamdaman mo, you always have, or meron ka pa rin palagi na boundaries pagdating sa sarili mo, no? Yan, you putting boundaries din. Kasi siguro, hando yung point na ayaw mo na mag-mess, na maaring tulad nung dati is may mga messing situation, maaring gano'n na nagkaroon ng mga pag-isolate, mga regrets, or mga hindi naging stable na isang sitwasyon into your life in the past. Kaya this time is you always try to make it balance any situation in your life. Nandun ka sa point na yon. Nandun yung point na nagkakaroon ka ng mga structure, or nagkakaroon ka ng mga bagong sistema, or nandun talaga yung you're using your wisdom when it comes to clarity sa mga bagay na gusto mong fokusan, sa mga bagay na gusto mong desisyonan, handa yung determination mo, no, sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Meron din ako nakikita na bigla ang isang importanteng sitwasyon ka na gagawin. Either ito is lakad, or bigla ang may isang tao na mas mataas sa'yo o mas may edad sa'yo na biglang nagkakaroon ng communication sa'yo, ikaw ito or siya ito, ganun ang nakikita ko sa inyo. Andun din yung sitwasyon na may tao rin na magbibigay ng support, advice
O ganun din, support and advice. Also, same lang din naman yun. Support and advice pagdating sa'yo. Di sa mother figure. Hindi ko alam kung sino yung mother figure sa'yo. Yun. O nahandun yung point sa iba is anak doon. Handun yung point na sa iba is merong kakausap sa'yo na ikaw atang kakausap. Parang vice versa, no? Related sa iba dito, related to a work, ganyan, sa mga bagay na ginagawa mo. Or nandun yung point na yung babae na yon is gusto niyang malaman yung mga pinagagawa mo, ano yung ginagawa mo, mga ganon. May gusto siyang malaman sa iyo. And then also, magkakaroon ng mga union situation, ano, kung sino man yan. Meron mga ano, no, siguro mga paglabas, ganyan. May mga mag-chill-chill, ganyan. May mga kakain sa labas, mag-enjoy sa labas, magko-coffee sa labas, ganon. Ako nakikita. Sa iba dito project. Ang hindi ko lang maintindihan sa iyo kasi nagkakaroon ng frustration in some aspect of your life. Hindi ko lang alam mo pwedeng nalilito ka o nahandle lang siguro yung point na hindi ka masyado nagiging open, no, sa ibang tao or sa mga tao na sa paligid mo kasi handun din yung boundaries na inilalagay mo sa sarili mo. Yun ang nakikita ko sa iyo. It's more on awareness ang nakikita ko. Nagiging aware ka rin sa when it comes to your emotions, ano? Yung iba sa inyo. Anak, baba ka nga muna. Tingnan natin. Yung iba sa inyo may mga business kayo, malaki o maliit, or maybe you're thinking about business. May pupo yung anak ko. Meron kang 1, 10, 18, 25, 28, Libra, Cancer, Capricorn, Aries, and Gemini. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip o nahandoon yung point na you're using your intellect or naghahanap ka ng mga information, naglalakip ka o nagsisiyasat ka sa mga bagay-bagay o sa tao na maaring mga tao na nakakasalamuha mo, nakaka-partnership mo, nakaka-meet mo o nakakasama mo. Nandun ka sa point na iyon. No? And then also, handun din yung confidence mo, handun din yung, you are more on focus to yourself din kasi dito sa nakita ko dito. Handun, you know your purpose, kung sino yung mga, alam mo kung ano yung main concern mo, bago ang lahat, kumbaga, bago ang ibang tao, kumbaga, alam mo kung sino sila sa'yo, nandun sa point na iyon, sa nakikita ko dito, no? And nandito rin may lalaki rin, ako na nakikita, siguro yung lalaki to is may mga questioning, quarrel. Pwedeng itong taon na to is a person na malapit sa'yo or maybe this the past situation or yung tao na nagkakaroon kayo ng contact this time. Or na pwede rin siya related sa business or pwede rin siya related siya sa love, no? Yun ang nakikita ko dito. Or maybe this is you, yung lalaki. May mga biglaang magaganap o mangyayari. Maaari makaka-receive ka ng information or communication or a messages or a news sa isang tao na malapit sa iyo. Yun. Pwede rin na related sa mga contract, dealing, partnership, ganyan. May mga related sa mga love or commitment, ganyan. And then, ang nakikita ko rin sa iyo is, mag-ingat ka pagdating sa matatalim na bagay o matutulis na bagay. Baka mahiwa ka, matusok ka, masugatan ka, or someone na malapit sa iyo, no? Pwede rin na yung point na may tao na makakasakit sa iyo, taong malapit sa iyo, ganyan. Pwedeng doon ka masasaktan sa kanya. Or yung tao na malapit sa iyo yung masasaktan. Kasi maaaring makaka-receive ka lang din ng information no? But there's a warning, ako na nakita, basta mag-iingat ka kasi mamaya, di ba, may mga kasi, sugat, ako na nakikita sa iyo. Yan. May nakikita rin ako na hospital, doctor, check-up, or a surgery. Well, kung ano man pain ko, but it's a warning lang naman. Yung mga biglang mangyari kasi, there's an accident. Hoping hindi lahat. Hoping hindi ko nakuha yung energy nyo, ikaw or someone into your life. Yun, there's an accident.
And then also is warning lang naman. There's a danger situation ako na nakikita pagdating sa'yo. Mag-ingat na lang kayo. Tsaka yung mga malalapit sa'yo, no? Yun ang nakikita ko dito. May sinasabi na may mga umpisahan ka daw. Ganyan. May mga umpisahan ka na isang sitwasyon sa buhay mo. Parang you're doing something passion or magbibigay ka ng energy dun sa sitwasyon na yun. Parang you're starting something. Either activity, commitment with someone, connection with someone. Yan. May mga promises din ako na nakikita sa'yo. No, maaring ikaw is magpa-promise or someone is magpa-promise kanya. Ang sinasabi dito, kung ano daw yung itinanim mo, yun daw ang iyong ma-harvest. Yun ang sabi. Tingnan natin. May mga loyal person, ano? Siyempre, pag may loyal person, may hindi rin loyal person. Yan, may mga loyal person, may mga trustworthy person, ganyan. So, may mga ally. Tingnan natin energy mo. Energy ni Aries. The Wheel of Fortune. Anong ibig sabihin, universe? Okay. Energy mo is nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na gusto mong mag-success into your life. May mga bagay ka na gusto mong umpisahan or gusto mong actionan sa nakikita ko sa'yo dito. Yung iba kasi dito, it's more on thinking yung nakikita ko sa'yo, no? Ang nakita ko rin energy mo is makakaramdam ka ng mga pagod or a painful situation, mga ganyan. Yun nakikita ko sa'yo dito. Andito rin yung sitwasyon na may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka ng isang sitwasyon sa buhay mo. Hindi ko alam in what way eh. Iba-iba kasi kayo. Ganyan nakikita ko, no? And then also, energy mo is nahandun yung point na may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo daw desisyonan. Kasi binibigay niya sa iyo yung cycle ng decision making na yun. No? Pero nasa sa'yo yun. Yun na nakikita ko dito. Nasa sa'yo. Kumbaga, nahandun yung point na ang gagawin kasi sa'yo ng universe is parang yuyugyugin ka niya o aalugin ka niya o ipapamulat niya sa isipan mo. Or maybe there's a sign ka na pwedeng ma-receive na para desisyonan yung bagay o yung sitwasyon na yun. Nandun sa point na yun. Energy mo rin, sa nakita ko, kasi may mga mga obstacle ako na nakikita sa'yo. You slowly moving in some aspect of your life. Hindi ko alam why, but nagiging slow. May mga bagay kasi na hindi ka sigurado when it comes to your decision. Nandun yung mga time to think na iniisip mo siguro, ganyan. May mga obstacle na kailangan mo harapin na rin siguro. May mga difficult decision sa buhay na nagaganap o nangyayari. May mga bagay ka na tinitimbang. Ganun. Nandun din yung point na parang alam mo yun, napapagitna ka ng dalawang obstacle into your life. Alam mo yun? Nandito sa gitna ka, tapos nandito yung dalawa. Ganun. Nandito ka sa point na yun. Yun, nandun na yung mga painful situation or maybe nandun yung you need to face your fears sa iba. Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga parang hindi ko alam kasi parang hindi ka kasi makapag-desisyon. It's more on thinking din kasi yung iba. Yun na nakikita ko Parang may mga baggage, ganyan. Ako nga, sa'yo. Tingnan natin, parating. Sana hindi kayo yan. Pero mag-ingat pa rin kayo, no? Kasi may mga pag-iisip ako nakikita. Kumbaga, problema ito sa iba. Parating kay Aries. The Star. Anong ibig po sabihin na parating na star? Okay.
Okay, parating sa iyo. Oh. Sige lang, may something. Okay. Okay, parating sa iyo. Dali. Isa lang pa rin nakuha ko. Oo. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, meron kang isang bagay o may sitwasyon ka sa buhay mo na pipilitin mong tiyagain, porsigihin, kahit na nahihirapan ka. Nandun ka sa point na yun. Parang you are more on focusing sa mga painful na sitwasyon na naramdaman mo o nararamdaman mo. Nandun ka sa point na yun. Sa nakikita ko sa iyo dito. Ang parating din sa iyo is unexpected. Magkakaroon ka na may tao, babae, a mother figure. Ako na nakikita dito, tas may isa pang bata, hindi ko lang kung sino yun, sa buhay mo, na maaaring magkakaroon ka ng communication sa kanila. Or maybe, isa sa kanila is malalaman kang katotohanan na ikalulungkot mo or ikaka-depress mo. Ganyan. And then also, is meron ka daw mga marireminizing from the past situation sa mga nangyari, ganyan. Pwedeng kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, anak mo, kung sino man yan. Marirevisit mo daw yung mga nakaraang sitwasyon. Andun sa point na yun, ano. And then also is, may mga unexpected situation happen into your life. Pwede magkakaroon ka ng mga, hindi sa blow up emotion kasi to, no? Siguro magkakaroon ka ng mga disappointment, intense, kalungkutan, conflict, malaki man o maliit yan. Ano pa ba? Depression o hindi pagkakaunawaan, pagkalito, pwede rin yun. Or mga trauma situation or there's a loss, mga ganyan. Or maraming klase naman kasi ang loss, no? Loss of hope, loss of trust, loss of someone, loss of pet, loss of something, loss of valuable things, ganyan, mga ganon. Yung mga losing something valuable sa buhay mo. And, or nahanda yung point, there's a heartache. Or sa iba dito, this is a separation. Akong nakikita sa iyo. Meron ding pag-iwas na magaganap o mangyayari. Ibig sabihin, may tao na hindi ko alam kung ikaw or someone is iiwas sa'yo or ikaw yung iiwas. May pag-iwas na magaganap o mangyayari. Yun na nakikita ko Madaming tao eh. Yung iba dito yung malalaman ka katotohanan. Ibig sabihin din is merong mga plan din ako na nakikita sa'yo. Ibig sabihin, may tao na nagkakaroon ng plano. Or may taong may plano sa kanyang kahilingan or to success something in life. Nandun sa point na yon. Ako na nakikita dito. O sa may offer nga no? Ako nakikita. Hindi ko alam kung ikaw yung mag-offer or someone is may mag-offer sa'yo. But there's an offering. Ako na nakikita sa yun na darating. Ay, may mga gusto ka mahustisyahan. May mga bagay o sitwasyon ka na na sinisiyasat, na naghahanap ka ng mga katotohanan, may mga urong-sulong sitwasyon, ganito ba, ganito ba. Parang you want to recover from a difficult situation. Nandun ka sa point na yon. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ni Aris. Ingat na lang kayo, no? Sa iba sa inyo, mag-ingat na lang kayo kasi andito sa sitwasyon na something need to heal. Nandun sa point na yon. Hindi ko alam in what way. Ikaw ba or someone, ganyan. Nakikita, baka may mga
kailangan magpa-check up, magpa-doktor, magpa-hospital, or maintenance, pwedeng nandun sa point na yun, or nandun yung point na may mga confined or may mga paralyzed situation, no? Pwedeng nandun sa point na yun. Ito pala yung kanina. May mga hindi pa na-resolbahan siguro sa iba. Tingnan natin. Dapat iwasan. Ay! Hindi yan ate. Ay, may nag-aaway. May gulo. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Tamo pareho siyang clock, di ba? Parang nandun ka sa point na may mga oras na nasasayang sa'yo or may mga sitwasyon na nauulit. Mag-pray kayo palagi. No? Nandun kasi sa point na yun. Or mauulit muli, ganyan. Or nandun yung point na basta parang nasasayang yung mga bawat oras at panahon na sitwasyon. Hindi ko alam why at saan parte ng buhay mo. Dapat mo iwasan. Siyempre, iwasan mo yung wala kang gawin. Iwasan mo yung hindi ka mag-aksyon. Iwasan mo hindi mo i-release, bumitaw, lumaya, o lumayo, itanggal o ihalis mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na it's not working, nandun sa point na yun. Iwasan mo yung kalungkutan, iwasan mo yung pagpapaliban, ganyan, iwasan mo yung hindi mo i-pursue yung mga bagay na you want to achieve, na doon sa point na yun, sa nakikita ko dito, iwasan mo na yung mga kaguluhan o yung labanan mo yung mga pagbabago na nagaganap o nangyari sa buhay mo, yung mga urong sulong na sitwasyon kasi may sagabal, you need to fix or kailangan mo kasi na talaga na mag-focus in that direction to achieve na doon sa point na yun. May mga bagay kasi na kinakailangan mo talagang desisyonan. Huwag kang malo-loss of control. No, na doon sa point na yun. Huwag kang kumbaga is may mga sitwasyon kasi na nasisigsag yung situation nyo, no? Kailangan nyo lang din talaga na may mga kailangan kayong aralin, alamin, pag-aralan, or learning from the past, pwedeng ganon sa point na yon. Sa iba sa inyo. May mga bagay din na kailangan i-let go, mga ganon. Kung may mga bagay o sitwasyon na you feel it's not fitting sa'yo, is you need to fix it. Halimbawa, sa trabaho, hindi ka na ganun masaya, hindi ka na okay, sa pamilya mo, hindi ko naman sinasabi na iwanan at hiwalayan mo o umalis ka sa sitwasyon na yun. Siguro it's time to fix it. Yun na nakikita ko dito. Kung ano may mga bagay o sitwasyon na yan. No? Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo ng clarity, hanapan mo siya ng clarity. Take it action, itama yung mga mali, mga ganyan. Kailangan mo mag-action, mag-desisyon. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aris. Okay, when it comes sa love, when it comes sa single, wait, i-shuffle ko to. Pagdating sa mga single universe, kamusta po sila? Okay. Pagdating sa mga single dyan, meron ka namang kakilala na nagkakaroon naman ng gusto sa'yo. Kumbaga, no? Kasi we have the Ace of Cups. Sa nakita ko dito, ibig sabihin, kilala mo na siya na maaring nahando yung point na nagkakaroon siya or may nagkakaroon siya ng feelings sa'yo, or ikaw ito nagkakaroon ka ng feelings sa kanya. Vice versa. Sa nakikita ko dito, no? Or sa iba naman sa inyo is may taong may lihim na nararamdaman. Kasi kaso lang, yung iba sa inyo, ang hindi ko lang maintindihan, but you put something boundaries into your life. Baka nga siguro kasi nga, in the past, hindi naging maganda masyado yung connection mo sa iba, kaya ngayon masyado ka na nag-iingat. Pwedeng na doon sa point na yun, sa mga single dyan, ano. Kung kayo naman is separated, o kasi nagkaroon kayo ng third party, no, nahando yung point na
nagkaroon naman ng pag-apology or nagkaroon naman ng pagtitimpi o pagtitiis when it comes in this connection. Kung titingnan ko nga dito, yung mga nagkahiwalay, nandun yung pag-iwan sa ere or nandun din yung sitwasyon na palagi kang naiisip ng tao na to sa nakikita ko sa kanya, no? Or maybe this is you. Gusto niya pa rin ng pagkakaayos sa sitwasyon o gusto niya maisaayos yung connection na ito sa nakikita ko dito. Naalala niya pa rin, nandun pa rin yung sadness na nararamdaman niya. May mga gusto niya ng clarity. Maybe ikaw ito or siya ha. Naghahanap siya ng clarity eh. Hindi ko alam why, but they want clarity. Nahahatak pa rin siya ng nakaraan dito sa sitwasyon na ito. They still manifesting and gusto niya daw ng forgiveness. Pero ang nakita ko sa kanya, wala kasi siyang ginagawa. Andun lang yung manifestation, tsaka andun lang yung they want to make sure siguro kung meron ka na or wala ka, baka doon siya mag-move. Yun, kasi di ba sabi ko parang naghahanap siya ng clarity. Or maybe this is you ha. Yun na nakikita ko. Dito, hindi pa na they still spying you. Or maybe ikaw yung nag-i-spy. Sa mga magkakarelasyon naman dyan, oo. Sabi ganun. Oo, meron sa may mga magkarelasyon, may third party po. Sasabihin ko lang sa inyo, may third party kasi may nagsisinungaling dito sa sitwasyon. Dalawa yung nafufukusan ng isa sa inyo, no? So may mga third party. Pero kung nag-aaway man kayo, hindi nagkakasundo, still nagkakaayos pa rin naman sa nakikita ko dito. May mga anak ba kayo? Or isa sa inyo may anak? Or kung wala man, it's okay lang din. Yun ang nakikita ko dito. Maaring nandun yung point kung may third party. Siyempre, halimbawa, ikaw yung third party. Tapos, siyempre, babalik-balikan niya talaga yung isa. 'Di ba? Yung nauna. Yun ang nakikita ko dito. But, kailangan mo, yun decide. Kung gusto mo pa rin siya, why not? Andun ka naman sa sitwasyon na nagtitimpi ka naman sa connection eh. Kahit na nai-stress, nade-depress, o nagkakaroon ka ng anxiety dito sa sitwasyon, pinipilit mo pa rin maging mapagbigay sa kanya, no? Sa nakikita ko dito sa iyo. Pero you still manifesting. Siyempre, hindi naman magmamanifest ka, pero, di ba, ikaw na bahala. Mahirap kasi mag-manifest in a wrong eh, di ba? Ewan ko ibibigay sa'yo kasi hindi ko alam, pero kayo na rin ang mag-decide diyan. Kung kayo naman is walang third party dito sa sitwasyon na to, alam niyo sa sarili niyo kung ano yung connection niyo sa inyong dalawa. No, dito. Both of you are more on focusing into a stability into your life. Hindi ko naman nakikita na nagmamadali kayo. Parang nahandol lang yung point na pag ito yung naramdaman ko at ito rin naramdaman mo, why not? Pwede kasi iba dito is, hindi pa ganun katagal or bago pa lang, no, sa iba sa inyo. Kumbaga nahandun pa sa point na focus sa bawat, pinagpo-focusan this time. Pwede sa trabaho, sa stability nila, mga ganon. Yun. Kung mahal ka sa mga connection na to, mahalaga ka naman daw, sabi dito. Kumbaga, handun naman yung sitwasyon. Sa mga walang third party to handun naman yung both of you is handun yung pure heart when it comes sa inyong dalawa. You try to make it balance yung connection na ito. Yun. Kung sa mahal, hindi ko pa nakikita eh. Pero kung matagal na kayo, siguro alam nyo naman na. Alam nyo na yun, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon dito kasi na give and take relationship or give and take connection. Tingnan natin, money mo. Money po ni Aries. Sandali anak. Oh, la la la. Okay, pagdating sa money mo, hindi maganda. Pagdating sa money mo, you try to make it balance. Yung money mo, kahit naman papaano,
Yun nga lang, mag-ingat ka na lang kasi siguro nandun yung point, may mga unexpected na pwede mong pagkagastusan o kailangang gastusan or basta may mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari na connected ang pera. Pwede rin na kung magkakaroon ka ng mga pag-uusap na related ang pera, mag-ingat ka na lang kasi pwedeng ikaw is maloko or malinglang o madaya, no? O may mga bagay o kung may magsisinungaling na doon sa point na yon sa nakikita ko sa iyo. It's a warning, but you need to be very careful ang sinasabi rin dito, no? Yon, kung may mga bagay na kailangan mo i-discover pa para hindi ka malinglang, madaya, gawin mo. Yun ang nakikita ko sa iyo. Kasi maaring may tao na there's a connection when it comes to money na maloloko ka. Ma-heartbroken ka doon sa situation. O pwede rin naman na may mga bagay ka na gusto mo aksyonan. Pero hindi ganun kasapat yung pera mo, 'di ba? Pwedeng nandun yung painful kasi hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Pero if ever din na magkakaroon ng connection dito, kasi there's a partnership din ako nakikita dito, delikado, no? Ingat na lang din. Advice. Okay, when it comes sa iyong advice. When it comes sa advice mo, mag-trust ka daw sa intuition mo. Hindi mo kailangang malungkot, manghinayang, masayangan, o mag-regret sa mga bagay na natapos na, nangyari na, naganap na, natapon na. Don't focus dun sa sitwasyon na yun. You need to accept. You need to find peace. Ang sinasabi rin kasi dito sa sitwasyon, no? Kailangan mo na rin siguro magkaroon ng self-forgiveness or forgiveness or if you want to move on na lang din sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na kailangan mo rin mag-focus sa isang sitwasyon na paano mo siya ma-recover or paano mo siya maayos. Na doon sa point, yung iba kuhanin mo lang doon na. And then, kumbaga nandun try to make it balance and control any situation into your life. Huwag kang masyadong magmamadali, mag-trust ka sa intuition mo, to make a decisions right, be patient to make a choices, nandun yung point na yon. Basta, there's a decision making ka na gagawin na dapat hindi ka magkamali. No? Kung magadahan-dahan lang din sa nakikita ko dito sa'yo. Balansehin mo at kailangan mo evaluate yung mga bagay-bagay o sitwasyon na gusto mong gawin sa buhay mo. Tama ba to? Mali ba to? Kailangan ba? Dapat ba? Paano to? Mga ganun. Pag-isipan mo talaga siyang maigi, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Finding balance and don't jungling in any situation of your life. Kailangan mo rin na minsan magpahinga ka rin pag may time. Kung mag-recharge ka, mag-relax ka, kailangan mo rin kasi ng mental peace, magbigay ka ng time sa sarili mo, yan, mag-contemplate ka, kung ano mang mag-rejuvenate ka kung kinakailangan, no? Pahinga mo rin yung pag-iisip mo. Arigato, namaste, God bless.